Sa gitna ng malawakang pinsalang iniwan ng Bagyong Tino, ibinahagi ng Malacanang na walang panawagan ng tulong mula sa ibang bansa ang administrasyon ni Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, sapat pa daw umano ang pondo ng pamahalaan upang tugunan ng mga relief at recovery operations sa mga apektadong lugar. Aniya, wala po na call for any foreign assistance dahil sa ngayon po ay mayroon pa po tayong pondo para sa ganitong mga klaseng sitwasyon po. Gate ni Castro, may mga quick response funds ang mga frontline agencies na maaari pang ma-replenish at kung kakapusin, makakaasa ang mga LGU ng tulong mula sa Office of the President sa pamamagitan ng local government support funds. Bagamat may ilang bansa umano tulad ng Australia, Canada at USA ang nagpahayag na handang tumulong, iginiit ng palasyo na hindi pa rin daw sila nananawagan ng tulong para sa Pilipinas. Ngunit para naman kay Crisette Chu, ay wala naman daw talagang nag-o-offer. Sunod-sunod ang sakuna, pero walang nag-o-offer na ibang bansa dahil nga takot silang makurap ang kanilang itutulong sa Pilipinas. Pero noong nakaraang administrasyon, noong Duterte administration, maraming bansa ang tumutulong kapag may sakuna at kalamidad sa Pilipinas. Ang totoo, walang nag-offer. Sunod-sunod ang sakuna pero wala nang nag-o-offer. Kung meron man, pakonti-konti. Takot silang makorrupt. Other countries used to send help in previous administrations. Now they don't want to waste their citizens' hard-earned money by giving it to a government widely known as corrupt. Ngunit wala nang ibang bansang tutulong sa atin. Ito ang reaksyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa pahayag ng PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na may sapat na pondo ang gobyerno kaya't hindi na kailangang humingi ng tulong mula sa ibang bansa matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Aniya, wala nang bansang tutulong sa atin. Alam nilang nanakawin lang ni Marcos ang ipapadala nila. Ngunit bakit naman ganoon? Pati kalamidad ay tila sinisisi ng Malacanang. Kasalanan umano ng sunod-sunod na kalamidad kung bakit daw tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakakaranas ng gutom. Ito ang naging paliwanag ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro matapos lumabas sa pinakahuling survey ng SWS na 22% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger o ang hindi pagkakaroon ng makakain kahit isang beses sa nakalipas na 3 buwan. Ayon kay Castro, tuloy-tuloy ang epekto ng magkakasunod na bagyo, pagbaha at iba pang sakuna sa kabuhayan ng mga Pilipino. Aniya, kaya po siguro naranasan natin ito because of the calamities sa sunod-sunod. Hindi po isa, sunod-sunod yung nararanasan natin. Batay sa datos, ang kasalukuyang 22% hunger rate ay pinakamataas sa loob ng 2 taon. Sa kabila nito, tiniyak ng palasyo na ginagawa daw ng gobyerno ang lahat upang mapagaan ang epekto ng mga kalamidad, kabilang na ang agarang pagbibigay ng ayuda at tulong sa mga pinakaapektadong pamilya. Ngunit para sa ilang netizens, tila nagiging kasalanan ng kalamidad ang lahat. Kino-question kung sapat ba ang naging paghahanda ng gobyerno para maiwasan ang gutom sa tuwing may kalamidad. Samantala'y mariing pinatikos ni Atty. Rowena Guanzon ang mga tiwaling opisyal na sangkot sa mga ghost project sa flood control programs ng gobyerno. Mga proyektong dapat sali pumigil sa ganitong lawak ng pinsala. Aniya, hindi natin pwedeng palampasin ang mga animal na politiko na may kagagawa ng mga ghost project na flood control. Kung hindi ninyo lang sana binulsa halos lahat ng pondo, ay baka kahit papaano ay hindi naging ganito kalala ang nangyari. Dagdag pa niya, nakakadismaya raw na habang libo-libong Pilipino ang naghihirap at nilulubog sa baha, tila walang malasakit ang mga opisyal na patuloy na nabubuhay sa luho. Aniya, habang safe kayo sa mga magaganda ninyong bahay at nilalasa pang mararangyang buhay na galing sa nakaw, paano nyo nagagawang kumain ng masarap? Sa palagay ninyo ba mga kasweet, bakit nga ba walang mga bansang naglalakas loob na tumulong sa Pilipinas ngayong may kalamidad at sakuna? Kaya tipinamukha ni Mr. Will Toker kay BBM at sa Marcos administration kung gaano kahanda ang Duterte administration noon sa mga sakuna at kalamidad kumpara ngayong Marcos administration. Panoorin natin ang buong video. Tignan nyo mga Lods, paano mabilis at maayos rumisponde
ang Duterte administrasyon pag may mga bagyo at sakuna. Nakakalat na ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines Wow. Joint Task Force National Capital Region simula kaninang umaga para tumulong Diba? sa mga lokal na Pati pamahalaan AFP? sa ginagawang rescue operation sa mga Wow. binahang lugar gaya ng Marikina, Rodriguez o Montalban, Rizal at Caloocan. Sa inilabas na pahayag ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay, bukod sa mga water search and rescue team, nag-deploy na rin See? sila ng mga rubber boats at Ganyan trucks. dapat. Naka-standby na din ani ang kanilang air asset na agad na i-deploy sa Marikina at Rizal pag medyo nabawasan ang malakas na hangin. Tuloy-tuloy din ani ang ginagawa nilang koordinasyon sa mga LGUs, MMDA at iba pang national government agencies lalo na sa mga critical areas. Sa Bicol at iba pang lugar sa Southern Tagalog, nag-deploy sila ng 126 disaster response unit, kabilang ang nasa 1,000 trained and equipped personnel, Wow. 150 mobility assets, 7 rubber boats at 6 na air assets. Nagsasagawa naman aniya ng clearing operations ang Northern Luzon Command sa Ilocos Norte, partikular sa Pagudpod dahil sa naitalang mga landslide. Kumilos na rin ang PNP Special Wow. Action Force para sa pag-rescue sa mga binahang lugar sa Metro Manila, Rizal, Bicol at Occidental Mindoro. Nakakamiss sa panahon ni Tatay Digong, no? Grabe. Talagang handang-handa, no? Pati AFP, di ba? Dineploy, tumulong. Sana yung AFP ngayon, no? Sana yung AFP ngayon, Diyos ko. Ibang-iba talaga dati sa ngayon, no? Grabe talagang ready to rescue sa panahon ni Tatay Digong pag may sakuna at bagyo. Ngayon, may narinig ba kayong ready to rescue sila ngayon? May narinig ba kayong nag-deploy ng mga AFP at PNP para mag-rescue? Wala. Wala. Kasi busy sila sa pamamaletek. Ha? Ang Marcos administration ngayon busy, 'di ba? Sa papabagsak sa mga Duterte. Na which is yung mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa Cebu, na kailangan nila ng rescue. Di ba, ng agarang rescue, nasaan ang gobyerno? Tama ba? Nasisihin ng kalamidad at sakuna. Ngayong tumataas ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino. Aba naman, Auntie Claire, ay araw-araw ba ay may kalamidad at sakuna? Isip-isip naman. At bakit kaya walang mga ibang bansa ang nangangas na tumulong sa Pilipinas, magbigay ng mga donasyon sa mga nasalanta ng bagyo at baha? Bakit kaya? Ano ang inyong opinyon? At mukha nga daw sinabotahe ng Marcos admin at ng ICI ang mga flood control sa Davao City at ang kanilang ginawang pag-i-inspect sa road slope protection structure at Junction Shrine Hills sa Davao City Diversion Road, abay binaklas at pinunitan ang mga net. So, compromise na ang integrity niyan ngayon? Sino ang sisisihin kung dahil dyan ay guguho ang portion na yan? Siyempre, ang mga Duterte na naman. At sa kanilang pag-i-inspect kahapon sa Davao City, ang kakarampot lamang na na-damage na flood control ay ginawa agad headline ng mainstream media. Diyos ko, ilang kilometrong project, wala pa yata sa 1% ang may sira pero ginawang national issue. Pwede naman sanang ipagawa na lang sa kontraktor, hindi ba? At may insurance naman yan. Ngayon, matetenga yan dahil maraming pagdadaanan na proseso. Imbes na ipagawa na lang agad ang maliit na portion na yan. Good job talaga sa pamumulitika. Politics over welfare. Politics over public service. Hindi po ito treasure hunting. Ito daw ay isang inspection trip ng ICI Malacanang sa Davao City Infrastructure Projects. Kuha po ang mga larawan sa may dalisdis ng Philippine-Japan Friendship Highway malapit sa panulukan ng Matina Shrine. Isa itong public works project na naglalayong pigilan ang pagdausdos ng lupa mula sa burol na ginawa sa Davao City. Awa ng Diyos, simula nang ito ay maisagawa ay hindi muling nagkaroon ng landslide o soil erosion. Magandang pamarisan ito sa pagampat ng landslide o soil erosion sa mga bulubunduking bahagi ng ating bansa. Pero yun nga lang, sa pamumulitika, abay tila naghahanap sila o nagtatanim sila ng ebidensya na maibabalo sa mga Duterte. Diyos ko, nananahimik ang bagay na iyan sa Davao City at ang mga nasawi ay umabot na sa mahigit 100 katao. Pero ayon sa mga netizen ay tila bakit manhid pa rin itong si BBM. Ngayon pa lang, Monday ang landfall nagsimula. Thursday, ngayon pa lang nagpakita si BBM and his cabinet together. Situation briefing, marami na ang nasawi, mga katawan nagkalat. Bakit ngayon lang?
At ito pa talagang pictures na parang ang saya lang. Bad optics na capture pa ang mga ngiti. Sino kaya ang nag-joke? We deserve better. Kumpara mo naman kay dating Pangulong Duterte. Kaya siya ay hindi talaga makakalimutan ng mga Pilipino. Wala pa man ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, nakahanda na ang Duterte administration. Nakahanda na ang mga rescuer at maaga ang kanilang briefing. Nakahanda na rin ang mga relief goods at kakailanganin sa sakuna. Sasalubungin na lang ng Duterte administration ang bagyo noon. Kaya hindi talaga makakalimutan ng mga Pinoy si PRRD because he really did his darndest best. Look at how his disaster response system was going to be copied by ASEAN governments and how the UN praised his quick action. I-compare mo kay BBM na laging mukhang naghahabol ng hininga at laging mukhang overwhelmed at puro benta ng 20 pesos per kilo ng bigas ang solusyon. Tapos the audacity to have the Dutertes always targeted and attacked. Puro Davao ang issue kahit wala na ang Davao sa top 10 biggest flood control budgets. May kilala tayong ganyan sa buhay natin. Yung di ka kayang higitan, kaya sisiraan ka talaga. Hindi na nga magaling si BBM. Preceded pa by the best ever. Kaya super duper pinagmukhang walang alam. Look at how organized PRRD is. Kaya hindi ganitong level na every time may bagyo, ang daming napapahamak. Nasa kamay natin ang kinabukasan ng Pilipinas. BBM is our president and we suffer because of this. He is president because we allow him to be. We should know better by now na we deserve a good leader. Bakit nakalimutan na natin to? Ginagawa tayong TANGA ng gobyernong to at hinahayaan natin sila. Samantali ang pag-i-inspect ni Mayor Magalong at ng ICI sa Davao City sa flood control ng Davao ay tinawag ni Madarahug na hanap butas inspection dahil hindi naman talaga ito isang tunay na inspection. Panoorin natin ang buong video. Eto na, meron ng resulta. Yung hanap butas flood control inspection project sa Davao. Yun. Hindi naman kasi yun inspeksyon, hanap butas inspection yun. Hindi naman talaga inspeksyon ng flood control yun. Naghahanap yun ng butas para may bala yung kanilang mga trolls. Kasi yung mga trolls nila, wala nang bala, wala nang maibato, wala nang issue na maipukol para tabunan yung flood control issue na malakihan. Ayan. Kaya naghahanap sila. Doon sila sa 51 billion ni Pulong. Ito naman, ang sasabihin ko, Asorin, with all due respect, Sir, bakit hindi yung Ilocos? Ilocos pinakita na ni Rafi Tima, bato lang ang ilalim, walang bakal. Yung nasa kabilang side ng Bongo River, wash out. Bakit hindi yun yung una niyong pinuntahan para magkaalaman? Diba? Pambihira kayo, lumipad talaga kayo papuntang Mindanao para magbutas, hanap butas inspeksyon? Sasmiyo, Mariman. Nakakatawa na masyado itong gobyerno natin. Sabihin na natin may mali doon. Ha? May mali doon. Sabihin na natin. Di ba? Granting without admitting. Pero yung dito sa Ilocos Norte, man tinola na wash out talaga eh. Pero hindi ini-inspeksyon. Sayang ang cherries! Narinig nyo yung directive ng presidente sa AFP? Ha? Defend the Philippines within a period of 30 days. Can you imagine that? You are sounding the drums of war. Pero hanggang doon lang ang preparasyon natin? Mr. President, if you want to extend your powers by using war as your strategy, wag na po. Sobra na po. Tama na po yung baha. Tama na yung flood control na tama na yung panyanyakaw ninyo. Tama na po yun. But putting the people at risk para sa gera, sobra na po yun. Masyado na pong grabe yung parang pinag-tripan nyo na kami, Mr. President eh. Di ba? We are people. We are your people. Huwag naman ganun, Mr. President. Paparinig ka ng ganun? Bakit? Magkikipaggera ba tayo? Kanino? Sa China? Kaya ba natin? Di ba? Mr. President, I am not taking you out of context. I am in context. Meaning, what I am saying is that whatever you are thinking right now to put the Philippines into a war with any country is stupidity. Unless yung mga nakapalibot sa'yo, yun ang inuutos sa'yo para hindi ka mabuko, nakasama ka dyan sa nakawan sa gobyerno. Sayang ang bayot!
Grabe talaga ang administrasyon na ito, hindi ba? Ilang araw nang nakakalipas, dumana ang bagyong Tino at malawakang baha. Ngayon pa lamang magbibriefing ang Pangulo at ang kanyang mga cabinet. Di tulad noon, noong Duterte administration, wala pa man ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ready na ang Duterte administration at ang kanyang mga cabinet na salubungin ang bagyo. Katawa-tawa at talagang katakataka naman daw talaga na ngayong November 2025, under Marcos administration, tumama ang bagyong Tino. Nagkaroon ng malawakang pagbaha. Pero bakit ang sinisisi ng Marcos administration ay ang administration ng dating Pangulong Duterte? Nasilip pa nila ang 343 flood control project sa Cebu mula 2016 hanggang 2022. Kaya naman pala, isa sa mga contractor ng flood control sa Cebu ay ang QM Builders at Kirante Construction Corporation na siyang nalilink kay President BBM. Bakit nga ba? BBM-linked contractor, hawak ang Talisay Flood Control. Isa ang Talisay Cebu sa mga bayan na lumubog sa pananalasa ng bagyong Tino, ang umapaw na Mananga River ng Talisay. Lokasyon ng pinakamalaking flood control project sa lalawigan, 1.9 billion pesos sa ilalim ng QM Builders and Kirante Construction Corporation. Sounds familiar? Ang QM Builders ay pag-aari ni Alan Kirante, tiyuhin ni Jonathan Kirante, ang di umano'y nag-donate ng 1 million pesos sa kampanya ni PBBM noong eleksyon ng 2022 at managing officer din ng Kirante Construction. Ayon sa August 31 PCIG report, Kirante Construction won over 2.54 billion pesos worth of projects by various local government units in Cebu and the DPWH, among others. Sa panahon ng pagkasulat, 7 na ang tinatayang binawian ng buhay sa Talisay. Kaya't hindi rin talaga lubos maisip ng mga netizens kung may mapupuntahan ba o mayroong direksyon ang investigasyon ng ICI. Kasi naman, ang matinding binaha ay sa Cebu. Pero ang isinasagawa nilang investigasyon ay sa Davao City. Samantala binatikos naman ni dating COA at COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon si Pangulong Marcos Jr. matapos nitong magtaos ng situational briefing ilang araw matapos manalasa ang bagyong Tino sa Visayas, partikular sa Cebu. Aniya, nag-situation briefing siya ilang araw matapos ang sakuna. Pambihira, panoorin ninyo, kakamot ng ulo yan. Hindi rin napigilan ni retired General Orlando De Leon ang kanyang pagkadismaya matapos lamang ngayong araw magtaos ng situational briefing si BBM. Ilang araw na kasi matapos malubog sa baha ang Cebu. Sa kanyang official Facebook, kalaki pang ulat tungkol sa briefing ni Marcos Jr. Diretsyahan niyang ipinahayag isang pagpupulong ng mga walang silbing opisyal ng gobyerno na hindi maaasahan bago at habang may kalamidad. Ang kawalan ng pamahalaan habang sinasalanta ng bagyo at binabaha ang mga Pilipino ay patunay na walang kakayahan at kainutilan sa oras ng pagsubok. Mahiya kayo, mga inutil. I am utterly indignant at this government's lack of foresight. 100% of their time is spent attacking the Dutertes and destroying them instead of protecting the citizens. Risk management, disaster planning, walang alam ang gobyerno ni Bangag. Ang mga Cebuano, inaanod lahat ng ipinundar. Parehas lang sila nung dating naghahari-harian sa Cebu na akala mo mga Los Indios na lahat ng Cebuanos. Dahil kung may alam lang sana ang gobyerno ni Bangag, hindi sana naging baha ng kapalpakan ng Cebu ngayon. Ang tawag nila sa risk management ay garbage deliveries sa Malacanang at ang disaster planning ay group photo with the Discayas and the other contractors. Walang foresight, walang coordination, walang accountability. Ang mga proyekto nila, puro mining and billion-peso mansion sa bundok. Tapos nagtataka kung bakit lahat inanod. Ang mga Cebuano, ilang dekadang nag-ipon. Isang ulan lang, nilamon ng putik, inanod ang kotse, ultimo pictures with loved ones. Aminin natin, malaki ang contribution ng Cebu sa ating GDP. Bantayan ninyo ang GDP natin. Baka mag-slow down yan sa dinanas ng Cebu. Ang totoo, hindi ulan, hindi baha ang pumaslang sa Cebu, kundi kawalan ng utak at malasakit sa pamahalaan. Tumabi-tabi dyan,
mga nagpapanggap na mga Harvard alumni at umiinit ang ulo ko sa inyo. Another day, another rain na everyday. Che, kaya't hindi daw lubos maisip ni Madarahug na napakalaki ng proyekto sa Cebu. Napakalaki ng pondo. Pero grabe ang pagbaha at maling-mali na isisi na naman sa Baga Duterte. Panoorin natin ang buong video. Ikiramay po ako sa mga taga Cebu sa nangyari po sa inyo. Pero hindi ko po mapaniwalaan yung baha na ganong katindi sa lugar ninyo. I just can't imagine na mangyayari yan. Kung kailan mayroong bilyong-bilyong halaga ng flood control projects, doon pa nagkaroon ng ganyang pagbabaha sa inyong lugar. I mean, alam ko na naman na magiging excuse niyan, masyadong mataas, masyadong maraming tubig yung dumating. Ito na talaga yung tawag nito, climate change, kung ano-ano pa. I mean, these are not excuses. Kaya nga nilagyan ng flood control project dyan na bilyon isang halaga in preparation for this. Preparasyon para sa mga ganito. The properties of the Cebuanos have been destroyed. Can't you imagine na ganyan ang nangyari sa kanila? Kung kailan malaki ang proyekto para kontrolin ang baha. Napakasakit talaga. And alam nyo, sana kung gaano kayo kasigasig noon na mamigay ng ayuda noong wala pang sakuna, yung umiikot si Romualdez sa buong Pilipinas at namimigay ng bigas at pera, nag-pay out ng tupad at kung ano-ano pa, ganun din dapat ang gawin nyo sa mga Cebuano. Ganun din kabilis sana, ganun din sana din kabongga. Tanggalin na lang yung programa kasi hindi kailangan nyo ng mga taga Cebu. Ibigay na lang sa kanila yung dapat para sa kanila na tulong dahil kailangan po nila yun. Dapat noong walang sakuna, kung ano man ang ipinamimigay noon ng gobyerno, dapat higitan pa dahil ito ngayon ay may sakuna. At yung ibibigay mong ayuda dapat mas magaling ka pa kaysa kay Speaker Romualdez dahil Pangulo ka. Kung si Speaker namimigay ng 5,000 piso at 5 kilong bugas, dapat ikaw mas matindi pa ang ibigay mo dyan. Huwag ka na naman magrason na dahil malakas ang ulan. Anong gamit ng flood control kung ganyan lang ang rason natin palagi? Sayang ang bayot! Mukhang baliktad talaga ang utak ng mga cabinet members ni BBM. Ang matinding pagbaha ay nangyari sa Cebu. Pero sila ay nag-iimbestiga sa Davao City and then nangyari ang pagbaha ngayong November 2025. Pero ang kanilang gustong imbestigahan ay ang flood control noong 2016 hanggang 2022. Talagang iwas na iwas sa kasalukuyang administrasyon na. Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.